Sa mga tulad ko na matataas ang hairline, yan, tulad ng ating client na mataas na ang hairline, ano ba yung mga gupit na pwede para sa kanila? At pwede rin sa buhok mo, lalo na kung ganitong medyo mataas na ang inyong hairline. Gagawa tayo ng side part niyan, ikikip lang muna natin yung ibabaw. At syempre, ang ilalabas natin dyan ay yung pinakang gilid na hindi kasama ng kanyang bangs. Ang gagawin natin dyan ay scissor overcomb. Babawasan muna natin yung haba ng gilid nito. Ayun, kung gusto mo naman ng ipit-ipit, sabi nga nila ay pwede naman. Pero dahil hindi naman masyadong mahaba yung kanyang buhok, ay pwede na ito sa scissor overcomb sa pagbawas ng haba at syempre yung kapal na rin ito. At ini-next natin yung number 2 na clipper guard. Hindi muna natin pupwersahin para yung nipis sa gilid, isakto lang. Ginagawa natin dyan is kinokontrol natin ng isang suklay para maitulak natin yung mga buhok. At makuha lang natin yung saktong sukat na ininipis natin sa gilid nito. Siyempre kailangan yung gilid is yung mga nauusong gupit ngayon para bumagay naman sa new look na gagawin natin sa ating client. 1.5 na clipper guard pagkatapos natin gumamit ng number 2. In-estimate natin yung tamang pagnipis. Tinitingnan muna natin yung texture ng kanyang buhok saka yung shape ng kanyang ulo. Kaya nag-i-start tayo doon sa medyo makapal na clipper guard or clipper guide. And then saka tayo gumamit dyan ng trimmer. Gumawa tayo ng line temple and then ninipisan na rin natin yung patilya at siyempre ninipisan na rin natin yung likod. Ilolo taper lang natin ito kasi ito yung nauusong gupit at hindi lang ito pang kabataan. Pwede rin ito kahit sa'yo, kahit sa atin, kahit ano pang edad natin. Basta yung mga nauusong gupit isa, pwede naman yan. 0.5 na clipper guard at syempre ay 0 close at wala nang clipper guard, pwede rin naka-open para makuha natin yung tamang timing or tamang pagkaka-fade nito sa likod at saka dito sa patilya ng mababa lang. Syempre yung galawan dyan ay kunting-kunti lang yung babataas at pakanto-kanto lang ng ating clipper. Nag-overcome lang tayo ng konti sa may parting likod para mawala yung biglang pagkanto at saka binasa natin yan, diretso na natin inahitan. Ayan, nakita na agad natin yung forma sa gilid na hindi pa natin nagagalaw yung ibabaw nito dahil nananatili pa siyang nakaipit or naka-hair clip. Ayan, tinanggal na natin yung ipit, yung ibabaw naman ang gagawa natin ng pagbawas dito. Putulan natin yung kunting haba nito. Mag-start muna tayo dito sa ibabaw. Ito yung magiging basehan natin ng haba ng kanyang buhok. Ayun, pag nakuha na natin yung tamang haba ng buhok sa ibabaw, syempre bawasan na natin yung dulo papunta sa paunahan yung pagkakabawas niya. Ayun, ganyan yung ginagawa nating pamamaraan dahil ang gusto niyang style ay yung nakabagsak pa rin papunta sa unahan para nga, sabi nga natin, makip natin yung bahaging parting noo niya. Yung mga maninipis ay hindi masyadong mapansin. Pagkatapos natin putulan sa ganyang pamamaraan, texture lang natin yung dulo para hindi masyadong makapal yung mismong center ng kanyang noo. Ayun, ganyan yung technique na ginawa natin or procedure. Hindi natin siya naputulan. Unti-unti natin kunin yung bangs at ating bawasan ito. And then texture natin yung dulo para naman hindi siya masyadong pantay na pantay. Magiging sakto lang ito. And then i-blower, tuyuin natin para makita natin yung normal hair niya sa tuyo. At texture lang natin ng konti kapag may nakita tayong makapal. At gamitan natin ng hair volumizer or yung hair volume cream na liquid. Ayun, di ba? Okay na. At ginamitan natin ng ganitong klase ng suklay para magmukhang makapal yung bangs niya at bumagay sa kanyang bagong hairstyle. Hindi na nakikita yung parting kabilang side ng kanyang noo na numinipis na mukha na siyang makapal. Kaya sa mga ganitong texture ng buhok at ganitong tubo ng inyong buhok, lalo na sa may parting noo, ayan ang magmumukha yung makapal sa ganitong klase ng gupit at ganitong klase ng hairstyle.